ano man trabaho pwede mo tanggapin. No? Oo, basta hindi masama daw, basta hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay ng kapwa, etc. So, doon sila napunta. Now, according, they have taken their training, I think, if I can remember right, sa Funeraria Pass. At kumuha sila ng certificate sa NBI Medical Legal. Kaya doon kami nakita-kita, nasa forensic area. And, well, tatawa-tawa sila noon. No? Kasi sabi na, paano kayo kumakain? Nasaan baunan daw nila, nandun din sa freezer, kasama din yung mga patay. No? So, doon. Pagkatapos daw, kakain ka. Paano kayo kumakain? Hindi kumakain din. Nandun yung nandun yung patay. Kumakain kami dito sa At while we are working, trabaho no, di ba? And so they were still young, we were still young, and they were also starting. Ngayon, of course naman, sanayan yan, sanayan ng bituka. No, ikakak mo yun, dito, ilalabas mo yung mga laman loob, ipinalalabas yung dugo, at pagkatapos sa yung formalin chemical solution, babalik, etc. Tapos tatanggalin. No? Kung ang ordinaryong trabaho nakakasawa, nakakasawa din kaya yung trabaho yun. Because ang area mo ay that 4-walled room. Pero of course, siyempre, naiiba naman lagi yung kinakatay, patay pa rin yun. At yung exposure mo ay hindi mo kaya nagsasalita yun. So, wala kang makakausap. Hindi mo siya nakakausap, o kumusta ka na dyan, masakit ba, o etc. Hindi mo sasagot sa kanya yun. Ibig sabihin, it is a job which can also make a person lonely. Dahil mahal araw, Pasko, nandun sila, birthday nila, nandun sila, samantalang dapat, Pasko, mga ano yan, di ba? Special occasions yan. And also, a dead body is a dead body. It is a symbol of sadness. It is a symbol of depression. It can also be to the person signs of anxiety and fear. No? Siyempre, unang ano mo dyan, hawak mo dyan, natatakot ka. No? Lalo na kung kilala mo pa. And at the same time, siguro baka magkaroon pa rin ng anger. Sabi nga nila, ang taong tumatanggap ng trabaho bilang sergeant, nag-aaral bilang sergeant, medical sergeant, ay mayroong hidden aggression. Kaya pwede niya i-cut yung tao. The more so, dito sa nasa morgue, ikakat niya yung tao, kukunin niya lahat ng naman dugo, etc. Pagkatapos, and then tatayin ulit. Tapos ito pa sa ulo. No? It is man-slaughter kung buhay yan. But then, siyempre, may ibang ano niya, preparing him for the next world, the next life. Pinag-usapan natin dito yung kaluluwa. Yung body itself, wala na yan. So, pinapaganda na lang ang body for viewing for other people. Remember memories. Sa iba, sa mountains, tinatali sa puno. Iba nilalagay sa pictures. Iba ngayon, kinikremate, sinusunog. So, bakit pinapaganda pa yung patay? Pinaayos pa. So, that is the will, I think, not anymore of the dead, but of those who are still alive. And so, yung pagpapaganda sa patay, pag-aayos sa patay, ay parang nakakapagod din para sa kanila. At yun at yun din ang ginagawa. At meron pa nga kami na records na 2 o 3 beses ng rape ng patay itong El Salvador. No?
nagkaroon siya ng sexual deviancy. Oo. Kasi siguro naghahanap ng babae or what, bagong pasok pa lang, sabi nga nila mainit-init pa, at wala na ibang tao, at may sex during that time is sexually hot siya. Dumadaan yung biological time na yun sa lalaki at babae. So, nagkaroon ng case na rape of the dead. So, ano nangyari? Yung mga instincts which are not satisfied can become immoral, can become a felonious act, a criminal act. No? Napruweba naman kasi merong sperm cell doon sa vagina ng babae. Kasi naano din naman yan eh. Yung medical legal di kaya yan, pwede ikat na yan. No? So therefore, ano nangyari doon sa embalsamador? It is already a non-normal job. Very different from katulad ginagawa ko, teaching, etc. Ang kasama niya, puro non-living, non-communicable. And there are signs of depression, sign of anxiety, sign of aggression, and felonious act pa. Pwede. No? Yung galit niya, pwede niyang ibaon yung scalpel doon sa tao. Maring galit na galit doon sa asawa, ibaon yung scalpel. No? Or, sabi nga kanina, yung sexual. So sir, meron din po kasing study na nagsasabi na between 1970s and 80s, may estimated 150 embalmers po ang nagpapakamatay every year. Ano po kaya yung implication mo? I will look at it this way. 1970s and 1980s kasi malakas ang droga niya. No? Nagsisimula ang droga niya at mga kabataan noon, very aggressive. No? Rally dito. And also at the same time, marami din namang suicidal, hindi lamang sa mga embalmers, kundi sa ibang mga professions. Kasi kinulang yan sa mga moralities. No? Moralities in relationship with God. Sa spirituality, in growing in the spiritual life through prayers, through meditations, through talking with God, communication with people, forgiveness of other people, ganyan ba? Helping other people. That helps the growth and development. And if ever that the person is sad, hindi mo kaagad tutuloy sa suicidal act. Dadaan pa yan sa 3 levels of sadness. Papasok pa yan sa depression, no? Neurotic depression, psychotic depression. Pagkatapos sabihin natin yung suicidal ideas bago mag-suicidal act. And so therefore, hindi naman yata mga embalsamador yan. Pero alam nyo, nakakatulong ang droga para sa papakamatay ng tao kasi nawawala siya